mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagluluksang sasalubungin ang Pasko ng pamilya na isang batang dinukot at pinatay sa Pampanga. Ang 11 taong gulang na biktima sinakal daw gamit ang sintas ng sapatos. Arestado ang dalawang lalaki na nakadroga o baro. Yan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Bangkay na ng matagpuan ng pulisya ang 11 taong gulang na si Tricia May Santos sa isang abandonadong bahay sa Angeles City, Pampanga. Nakabalot sa kanyang leeg ang sintas ng sapatos na ayon sa pulisya ay ipinansakal sa biktima hanggang sa mamatay ito. Ang isa sa mga suspect na si Rafael Gusila pa ang mismo nag-report sa mga otoridad na may nakitang bangkay sa lugar. Pero agad siyang inaresto, pati ang kasama niyang si Joverilyn San Pedro sa tulong ng isang saksi. Lumalabas ang investigasyon na napagtripan lang na dukutin at patayin ang biktima ng mga suspect na nasa impluensya umano ng droga. Si Gusila, dati na ring nakulong dahil sa droga. Gumagamit ka ng drugs? Ha? Gano'n na po katagal? Paglaya ko po. Itinanggi naman ni San Pedro na sangkot siya sa krimen. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong murder habang inaalam pa ng pulisya kung ginahasa ang biktima. Tinutugis na ang isa pang sangkot daw sa krimen. Marisol Abduraman, nakatutok, 24 oras. Nahuli kam ang pamamato ng ilang kabataan sa isang pampasaherong jeep. Pati yung konduktor ng jeep, ginulpi pa ng mga suspect. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Tanghaling tapat nitong Martes, pumapasada ng jeep biyaheng Cubao-Kogyo si John Christian Ayes. Pagsapit nila sa may Aurora kanto ng JP Rizal sa Quezon City, biglang nagsipagsampahan sa kanyang jeep ang isang grupo ng kabataan. Tinatay ang edad 14 hanggang 17. Bawal naman po talaga sumabit, bawal naman po. Baka nga po mahuli, kaya pinababa po. Nagalit din po sila. Nagbabaan naman daw ang mga ito at naglakad palayo. Pero pagsapit raw ng kanilang jeep malapit sa isang stoplight, nakuha na ng dashcam ng kanyang jeep ang pagharang ng mga kabataan. At maya-maya, pinagbabato na sila ng malalaking tipak ng bato. Ang nangyari po yun, inabangan po yung jeep. Sa sobrang galit po nila yun, pinagbabato po nila yung jeep. Tapos nabasag nga po yung mga salamin, nagasgasan pa po yung jeep, nagkatama pa po, kaya ayun po. Hinabol sila ng konduktor na si Chris Mardineros at akalain nyo, siya pa ang ginulpi ng mga ito. Siyempre ako, abubugbog na ako, lumaban na ako. Yun, tatama ako. Namamaga pa nga yan. Pero nang maabutan ni Ayes sa mga kabataan, humingi na raw ang mga ito ng dispensa. At nakipag-areglo na babayaran ang nasirang windshield at side mirror ng jeep. Nakakolekta naman po sila ng 300 or 290 po, parang ganun po. Pinagsama-sama po nila lahat ng naipon nila, nahingi nila yun. Sumapat ba? Di po Magkano ba nagastos? Nasa 2.5 din po. Ano yun, pinapulis mo po ba ito po? Hindi na po. Kahit naman po ipapulis ko rin po sila. Ganun din po Pero ayon sa QCPD Station 9 na nakakasakop sa lugar na pinangyarihan, dapat daw ay formal na nireklamo sa kanilang tanggapan ang mga ito. Kailangan may record, may tala natin yung mga complaint para alam natin mga circumstances na mga pangyayari at doon na natin maibase kung ano yung dapat na kaso na isampan. Nangako naman ng pulisya na dadalasan daw nila ang pagpapatrolya sa lugar para di na maulit ang insidente. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kahit sa mga pribadong okasyon, pinakbakan pa rin ni Pangulong Duterte ang mga kumpanyang Maynilad at Manila Water. Nagbanta pa siyang sususpindihin niya ang privilege ng writ of habeas corpus para ipakulong ang mga may-ari ng mga kumpanya ng tubig. Nakatutok si Joseph Moro. Panauhing pandangal si Pangulong Duterte sa birthday party ni dating Senate President Manny Villar. Hindi pinayagang pumasok ang media sa loob ng pagtitipon pero naglabas ang Malacanang ng audio recording ng talumpati ng Pangulo kung saan muli niyang binakbakan ng mga may-ari ng Maynilad at Manila Water. Kita mo takot ang mga over dito tapos we will not collect.
Sabi ko, I'm not talking. You go to Salamat. Diyan Salamat, this is the MWS. Usap kayo, bahala kayo dyan. Ako, I'll just prepare the charges. Pag hindi tayo nagkaintindihan dito, economic plunder. Huwag din daw siyang matakot-takot ng mga water concessionaire dahil handa raw siyang isuspindi ang privilege ng writ of habeas corpus para ipakulong ang mga may-ari ng water concessionaire. Huwag mo akong laruan na takot-takutin ninyo ako. Sige, magsibat kami, bahala, wala kayong tubig. I will order the armed forces to operate your order. Then, I will declare a suspension of the writ of habeas corpus, but only against economic sabotage. Pag niloko mo ako, niloko mo Pilipino, I will suspend the writ of habeas corpus and I will arrest all of you. Gusto kong makita ang mga bilyonaryo na bakakulong. Wala pang pahayag ngayon ng Maynilad at Manila Water sa mga pahayag ng Pangulo. Nagsalita ang Pangulo matapos magbabala ng mga water concessionaire ng posibleng pagtataas ng singil sa tubig dahil sa pagbawi sa extension ng concession agreement ng dalawang kumpanya. Sa 2022 na mapapaso ang kontrata ng Maynilad at Manila Water. Kini-question ng Pangulo kung bakit pinayagan na i-extend ang kontrata ng Maynilad at Manila Water hanggang 2037 sa 2022 pa ito matatapos kaya kinansela ito ng MWSS. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na nag-offer ang dalawang kumpanya na hindi magtataas ang singil sa tubig. Dagdag pa ni Panelo, abogado ang Pangulo at nakita nito na lumalabag sa batas ang mga water concession agreement. Dapat daw malaman ng mga water concessionaire na hindi aatras ang Pangulo sa kanyang tungkulin sa konstitusyon na ipatupad ang batas. Hindi rin siya papayag sa areglo. Inilabas pa nga ng Malacanang ang sulat ng dalawang kumpanya kay Pangulong Duterte. Ang sulat ng Manila Water, pirmado pa mismo ng chairman nito na si Fernando Sobel de Ayala. Sina Chairman of the Board Manny Pangilinan at President at CEO naman na si Ramoncito Fernandez ang nakapirma sa sulat ng Maynilad. Sa sulat ng Manila Water, sinabi nito na hindi na nga nila kokolektahin ang 7.3 billion pesos na arbitral award laban sa gobyerno. Hindi na rin daw nila itutuloy ang naaprubahan ng singil sa tubig. At handa silang pag-usapan ulit ang ilang mga probisyon ng kanilang kontrata. Ang Maynilad naman ang sabi, handa silang makapagtulungan sa MWSS tungkol sa utos ng Pangulo na baguhin ang ilang probisyon ng concession agreement. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Dagdag sa listahan ng mga high-value target ng Philippine Drug Enforcement Agency ang ilang personalidad sa media na di lang daw user kundi protector din umano ng mga sindikato. Ang mga akusasyong yan, inalmahan ng National Union of Journalists of the Philippines at Nakatutok si Mariz Umali. Bukod sa mga drug lord, politiko, opisyal ng gobyerno, pulis at iba pang alagad ng batas, may mga kilalang personalidad din daw mula media ang kabilang sa high-value target ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kung meron man sa TV, siguro mas halos napakaliit yung percentage na yon. No? It's more on the sa radio at sa print, sa mga provinces, sa mga regional levels. Pagbubunyag pa ni Director General Aquino, hindi lang basta drug user ang ilan sa mga ito, kundi mga protector pa umano ng mga drug syndicate. Imbis na ilabas nila yung katiwalaan ng grupo na ito, hindi na ilalabas because somehow they are protecting the group. Inaalam pa raw ng PDEA kung meron din sa mga taga-media na mas malalim pa ang pagkakasangkot sa mga sindikato ng droga. Mahigit 8,000 ng drug personality ang naaresto at napakukulong ng mga otoridad. Pero aabot daw sa 12,000 pang personalidad ang nasa high-value target list ng PDEA, kabilang na ang mga media personalities na ito na kanila pang isinasailalim sa case build-up. Tumanggi munang pangalanan ni Aquino ang mga media personalities na ito habang nagpapatuloy daw ang kanilang case build-up at surveillance. Oras na mapatunayang sangkot ang mga ito sa iligal na droga ay tsaka pa lang din sila makapagsasagawa raw ng operasyon. Ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP umaalma. Unang-una, hindi sila nagpangalan. Pangalawa, walang konteksto at walang paliwanag kung bakit pinangalanan ang media. Baka madamay sa ganitong mga sapantaha at pag-aakusa yung kahit naman hindi involved. Kaya nga dapat maingat ang PDEA. Bakit nagre-react masyadong media pagdating sa ganito? Samantalang ultimo nga mga kapulisan at mga PDEA na i-involve ng illegal drugs and yet talagang gumagawa ka ng paraan para hulihin
Para bang lumalabas, dapat ba wala bang media na involved sa illegal drugs? Hindi naman exempted ang media para hindi ma-involve sa illegal na droga. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Patay ang isang sanggol sa Lake Cebu sa South Cotabato matapos mabaril ng kanyang sariling ama. Ang kwento ng ina ng biktima na si Shaggy Uga, lasing ang mister niyang si Rudy na umuwi ito sa kanilang bahay. Hindi niya rin daw alam kung bakit hawak ng suspect ang baril nito. At nang ipinutok ng kanyang mister ang baril sa lupa, tinamaan sa paa ang kanilang 6 na buwang gulang na sanggol. Agad dinala sa ospital ang sanggol pero binawian ito ng buhay dahil naubusan na raw ng dugo. Pinaghahanap na ng pulisya ang tumakas na suspect. Sa mga naghahanap ng Christmas OOTD o kaya damit pangregalo ngayong Pasko, pwede po kayong pumunta sa Mega Tiangge sa Taytay Rizal na patok sa mga vlogger at millennial at nakatutok doon live si Tina Pangliban-Perez. Tina. Vicky, marami ang dumarayo rito sa Taytay dahil sa mga bagsak presyong damit. Kahit malayo, sulit naman daw ang biyahe dahil marami mga tiyanggeng pwedeng puntahan. Umaga pa lang, nakaka-3,000 piso na sa pinamiling damit si Ana. Panregalo na rin. Yung iba po pinampaninda. Mas mura siya dito. Ang lahat ng yan, nabili niya rito sa Taytay Mega Tiangge na dinarayo ngayon ng mga Christmas shopper. Isa lang ang Taytay Mega Tiangge sa kumpol ng mga tianggean sa Taytay na kumakabog daw ngayon sa Divisoria pagdating sa bentahan ng mga damit na bagsak presyo. 90% damit. Yung 10% po, ano po yun? Yung iba kasi may mga accessories din. May mga shoes, may mga bags. Ilang taon nang nag-ooperate ang mga tianggean sa Taytay, pero unti-unting nakilala matapos i-feature ng maraming vloggers at millennials. Itinuturing na ang garments capital of the Philippines ang Taytay sa dami ng mga nagtitinda ng damit dito. Mostly ng mga taga-Taytay, ang mga negosyo nila is for garments. So nandito yung mga garments manufacturer. Kaya medyo mababa talaga yung mga price namin. Ang Taytay Mega Tiangge ang pinakamalaking tiangge sa Taytay. 851 ang stalls dito. Kahit bagsak na ang presyo, pwede pa rin daw tumawad. Pinagbibigyan pa rin po namin, example po kung 35, 3 for 100. Kung minsan po, kung hindi namin maibigay yung gusto nilang tawad, sana po maunawaan din po nila kasi sobrang baba na po talaga ang presyuhan dito. Lahat ito 1,000. 35 pesos. Yan yung pinakamurang nabili mo. Nabili namin. Tapos magkano lahat yan yung isang buong bag? Magkano na ba to? Almost 1,000. Almost 1,000. Pagtawid ng kalye, 3 tiangge pa ang pwedeng ikutan. Isa rito ang All-Star Tiangge na ayon sa taga-administration office na si Remedios Mercado ay ang pinakamaliit sa mga tabi-tabing tiangge rito. 96 lang daw kasi ang stalls nila. Pero meron silang night market na bukas hanggang hating gabi. Dahil maraming mamimili ngayong Pasko, maiging planuhin ang inyong shopping trip sa Taytay. First thing, dapat aware sila dun sa traffic ng traffic flow ng Taytay. So actually medyo traffic dito during peak season. So yung iba mas maaga pumupunta rito. Paalala naman dun sa mga mamimili rito sa Taytay na mga tiangge, wala pong fitting rooms dito. Kaya ang tansyahan na lang ng size, ay papatong nyo na lang yung gusto nyong bilhin o kaya isusuot nyo doon sa suot nyo na. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Pangliban-Perez. At mga kapuso, share ko lang kung magkano po ang budget ng mga Pinoy ngayong Pasko. Sabi po sa Facebook 2019 Holiday Study, lagpas 16,000 pesos ang average budget ng mga Pinoy sa kanilang Christmas shopping. Yung 18 to 34 years old, mahigit 15,000 pesos ang Christmas budget. Mas malaki po dyan ng 2,000 pesos ang inilalaan ng mga edad 35 to 54. At pinakamalaki naman ang budget ng 55 years old pataas na umaabot po sa halos 22,000 pesos. Para mabawasan kahit paano ang paggamit ng tinatawag na single-use plastic, sinusulong ngayon sa Kamara ang pagpapataw rito ng karagdagang buwis. Magkano? Alamin natin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo.
Isipin mo na lang, bawat Pilipino ay gumagamit ng 591 na piraso ng sachet, 174 shopping bags, at 163 na plastic labo bag kada taon. 48 milyong piraso ng shopping bag ang ginagamit sa buong Pilipinas sa loob lang ng isang araw. Yan ang datos ng Global Alliance for Incinerator Alternatives, alyansa ng iba't ibang organisasyon sa 70 bansa. Hindi pa kasama dyan ang ibang plastic na isang gamitan lang, gaya ng plastic bottle, food wrapper, straw at plastic cup. Kamakailan, lumusot sa House Ways and Means Committee ang House Bill 178 na layong buwisan ang plastic bag na lalabas sa pabrika o sa customs simula January 1, 2020. 20 pesos na excise tax ang balak ipataw sa kada kilo ng single-use plastic. Kung tuluyang maisa sa batas, tinatayang nasa 4.8 billion pesos ang makukolekta ng gobyerno sa unang taon. Ang 20 pesos is already 20%. There's a research saying na if you increase the price, kasi tataas ang presyo niyan, by 20%, it will decrease the consumption by 23%. 100% will be earmarked to solid waste management. Ayon sa Mother Earth Foundation, mas maganda kung tataasan pa ang buwis. Mas maganda sana kung per piece because it will really reduce the use of plastic bag. Mamahal talaga yung bag So, mapupilitan ka magdala ng sarili mong bag. Isa rin sa mga inihirit ng mga grupo kontra plastic ang pagbuwis sa plastic na ginagamit sa mga sachet. Pero hindi muna ito sinama ng komite. Hindi valid yung argument na anti-poor ito. Yung mga mahihirap, ito yung nagsasuffer doon sa mga problema natin sa plastic pollution. Kasi sa kanilang communities, naiiwan yung basura. Ilan sa mga nakapanayam namin sa palengke, pabor naman sa paghihigpit sa paggamit ng plastic, alang-alang na rin daw sa inang kalikasan. Dapat parati ting lalabas kami. Meron ka ng eco bag na dala. Maganda rin yun kasi nga nakatulong tayo sa kalikasan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. 3 Chinese national ang arestado dahil sa pangungopya umano ng mga credit card. Ang kanilang binibiktima, mga kapwa rin nila Chinese. Nakatutok si John Consulta. Kasama ang Chinese police, tinungo ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang bahay sa Makati City na pinagtataguan daw ng kanilang mga target nang mapasok ang lugar. Di na nakapalag ang mga Chinese nationals na nasa loob ng bahay. Sunod na hinuli ng FSU ang isa pa sa mga umunoy courier ng grupo. Ayon sa immigration, mga sangkot sa credit card fraud o pangungopya ng credit card ang mga inarestong Chino na nakapambiktima na ng libu-libong kababayan nila sa China. Dito sa Pilipinas, dinadala ang mga kinopyang card at dinidistribute ng mga suspect sa kanilang mga contact para dito gamitin. It has always been a challenge to track or locate these foreign fugitives considering the fact that they've been transferring from their own base. Transferring from one place to the other. Gumugulong na ang deportation procedure laban sa 3 inaresto habang tinitrace kung paano ipinapasok sa bansa ang mga kinopyang credit card. Nakakulong sila ngayon sa Immigration Detention Center. It is very important that upon their arrest they be deported immediately so that they will face the consequences of their actions, particularly their criminal acts, and to give justice to the victim. Inaalam na ng mga otoridad ang iba pang member ng sindikato na patuloy na nag-ooperate dito sa ating bansa. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Isang sunog ang sumiklab sa lungsod ng Maynila at posible raw na sinadya yan. Lalo't nagkaroon daw ng away ang mga nakatira sa nasunog na bahay na nauwi pa sa pananaksak. Nakatutok si Cecil Villarosa. Sa cellphone video na ito, makikita ang isang babae na nasa loob ng gate ng bahay sa Maynila. Humingi ng saklolo sa mga kapitbahay ang babae na may hawak pa raw kutsilyo. Susunog! Dinig pa sa video ang pagsigaw ng isang residente na nasusunog na ang bahay. Kwento ng mga kapitbahay, duguan ng babae na nakilalang si Anina Rose Tejas. Ayon sa mga taga-barangay, sinabi raw ng babae na sinaksak siya ng kinakasamang si Roel Camero. Nirescue ko yung babae, tapos binuksan ko yung gate, pinuwersa kong buksan. Marami siyang sugat, punong-puno siya ng dugo. Nagsigaw siya, lumabas kami, may dugo.
Kaya lang di na kami lumapit talaga ng todo gawa ng may kutsilyo. Agad na dinala sa ospital ang babae. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang kanyang panig. Nang pasukin ng mga tanod ang apartment unit ng biktima, napansin nila ang usok na galing sa ikalawang palapag. Sasagipin sana nila si Camero. Pero Mausok na. Eh syempre hindi namin matagalan. Lumabas ulit kami. Tapos nung may bumbero na, gustong buksan ng bumbero, nakalak na. So wala namang ibang pwedeng mag-lock niyan kundi yung naiiwan sa loob. nang tumindi na ang usok, lumabas na ng bahay ang mga tanod at tumawag na ng bumbero. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog bago ito naapula kanilang alas 11:30 ng umaga. Nang maapula ang apoy, tumambad ang wala ng buhay na si Camero sa loob ng banyo ng bahay. Ayon sa BFP, isa ang arson sa mga tinitingnan nilang anggulo sa sunog. Allegedly kasi sinadya raw yung sunog, no? At bago yung sunog, meron ngang stabbing incident na nangyari. So inaalam pa namin kung ano talaga yung motibo, kung bakit sila nag-away, kung bakit nauwi sa panununog. Kwento naman ng mga kapitbahay, madalas nilang marinig na mag-away ang dalawa. Lagi silang nag-aaway, umaga-gabi. May mga blatter sa barangay namin na nagbablatter yung lalaki, na nag-aaway daw sila. Ganun. May blatter yung babae. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Cecil Villarosa, Nakatutok 24 Oras. Handa na sa kanilang huling tapatan this weekend ang top 6 clashers ng The Clash Season 2. Ano nga ba ang kanilang paghahanda para makuha ang titulong Grand Champion? Yan ang chika ni Lars Santiago. Sa linggo ng gabi ay malalaman na kung sino ang tatanghaling The Clash Season 2 Champion sa gagawing live telecast ng pinakamainit na labanan sa pag-awit ngayon sa telebisyon. Bago ang kanilang huling pagharap sa mga Clash judges, sa press people muna humarap ang top 6 clashers. Sobrang intense ng mga tanong. Pero prepared naman po kami doon sa mga tanong. Nakikilala po nila kami, yung kami na outside of the clash, yung mga iba pa po naming mga pangarap. Bukod sa mga intriguing questions, di ba? May mga natutunan din po ako, mga advices, gano'n, mga advices po nila. Ngayong patapos na ang contest, ibinahagi ng ilan sa clashers ang mga karanasang hindi malilimutan sa kompetisyon. Yung wild card na kasi natalo na rin po ako nito. Tapos nakabalik po ako. Tapos considering wild card, tapos ngayon nandito po ako sa top 6. Siguro po nung nag-viral ako, yung sa aking So, paano ba? Kasi hindi naman po ako na-bother sa experience. Ngayon pa lang, handang-handa na ang clashers sa kanilang final clash this weekend. Sa akin, tulog po talaga. Kailangan mo alagaan talaga yung boses mo. At ito raw talaga ang awiting bagay na bagay sa kanila. Mangarap ka, sige laban pa. Huwag na huwag titigil, huwag na huwag pipigil. Mangarap ka, sige laban pa. Taas mo o oras mo to, ipagmalaki sa buong mundo. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, mahinang hanging amihan ang umiiral sa Luzon at malakas naman yung easterlies o yung hangin galing sa silangan dyan sa may Visayas at Mindanao. At dahil sa mga weather system na ito, magiging medyo mainit at may mga pagulan ngayong weekend, lalo na dyan sa may Visayas. Sa datos ng Metro Weather, walang ulang inaasahan sa Metro Manila bukas, mga kapuso. Bagyang malamig, ha? Pero sa linggo, uulan sa tanghali pero hindi naman yan malalakas at hindi malawakan. Sa Luzon, buong weekend na maulan dyan sa may rehiyon ng Cordillera, dyan sa may Cagayan Valley, maging sa Aurora, Quezon, Bicol Region, Palawan at dyan sa may Mindoro. At maging sa linggo, mga kapuso, ha? Tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na yan. Sa Visayas, buong araw na maulan sa Sabado, mula dyan sa may Eastern, Central at Western section habang mas maayos ang panahon sa linggo, pero may mga pag-ulan dyan sa ilang bahagi ng Negros provinces. Sa Mindanao, maghapong maulan sa Davao Region sa Sabado yan, habang buong weekend na maulan naman sa Caraga Region at sa halos buong Mindanao ay may thunderstorm pagdating sa hapon.
Hindi pa rin inaalis yung gale warning ng Pag-asa dyan naman sa mga baybayin ng Batanes, sa may Cagayan kasama yung Babuyan Group of Islands at maging sa Ilocos Norte na delikado pa rin para sa mga maliliit na bangka. Isang fire tornado o buhawing apoy naman mga kapuso ang nahulikam dyan sa may Queensland, Australia. Nabuo ang fire tornado kasabay ng bushfire dyan sa lugar kung saan 4 na po ang naiulat na namatay. Nagkakaroon ng fire tornado kapag may matinding sunog na sinabayan ng malakas na hangin. At mga kapuso, huwag pong kakalimutan ang I Am Ready sa Double B, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Sabado sa Super Radio DZBB, radyo na, TV pa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani. Tanggal sa trabaho. Ang isang enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau, nahulikam siya na nangongotong umano. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kuha ito nitong Miyerkules sa kalye ng Juan Luna at Cervantes sa Tondo, Maynila. Makikita ang isang enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB na may sinetang driver ng isang SUV. Hindi dinig sa video pero kitang may diskusyon sa pagitan ng sumitang enforcer at ang driver. Nagpatuloy pa ang diskusyon at tila lumayo pa ang enforcer pero bumalik ulit. At siya na nga, naglabas ng ticket ang enforcer at akmang susulat na. Pero lumabas ang kamay ng driver ng SUV at tila may inabot sa enforcer. Sana si Ipinarating namin kay Manila Mayor Isko Moreno ang video. lahat naman ng nanolongges, yun ang last day nila lagi. Hindi pa lang nakakarating kay Yorme, pero kahapon pati ng galang enforcer na nakunan sa video. Pinakita ko yung video, ano to, paliwanag mo. Eh sir, ganito po yan. Tinulungan ko po. Tapos po, nung matulungan ko, inabutan ako. Kwento mo sa bata yan, baka maniwala. Pero pag sa akin, hindi mo ko kayang bulahin. Sa nakalipas na 5 buwan, hindi bababa sa 20 enforcer na ng MTPB ang tinanggal dahil sa kotong. Dahilan para tumaas daw ng mahigit 4% ang kita ng lungsod kaugnay sa traffic violations at collection sa parking. Patuloy ang panawagan ng lungsod sa publiko na iparating sa kanila ang mga ganitong gawain ng mga tiwali nilang tauhan. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Arestado ang 2 lalaki sa Pangasinan na nagnakaw umano sa ospital. Nagpanggap daw ang 2 na may bibisitahin pero iba na pala ang balak. Tinutukan po yan ni Rafi Tima. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 2 lalaking ito na pumasok sa isang ospital sa Urdaneta City. Maya-maya pa, lumapit ang isa sa lamesa na katabi ng natutulog na empleyado. Kinuha ng suspect ang cellphone at wallet na naglalaman umano ng mahigit 1,000 piso. Tsaka dahan-dahang umalis. Ayon sa pulisya, nagpanggap ang 2 kawatan na may bibisitahin sa ospital. Agad ring naaresto ang mga suspect. Tinawagan niya lahat yung mga security, inalarm niya yung mga security guards at saka binilakla yung mga exit hanggang mahuli nga itong mga suspects. Posibleng modus operandi na raw ng mga suspect ang manloob sa mga ospital. Siguro kung hindi ho sila nahuli, baka pumasok pa sila sa mga ibang private rooms na pwede nilang makita na walang tao. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa kamera ang mga suspect pero itinanggi nila ang pagnanakaw. Sinampahan na sila ng kaukulang kaso. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Susunod, itinulog sa Sumbungan ng Bayan. Lalaking nagpahiram ng pangalan sa mag-asawang bumili ng gadget na harap sa libo-libong pisong utang. Kahit nakasakit siya, ang pambato natin sa Miss World na si Michelle Lee, handang-handa na para sa pageant bukas. Nanalo pa sa head-to-head challenge. At ang pagbibigay pugay sa mga hindi matatawarang kontribusyon ng namayapa ng Kapuso reporter na si Cesar Apolinario sa tuloy-tuloy na pagbabalita dito sa 24 oras. Nagpahiram ng pangalan pero ngayon ay naharap sa libo-libong piso na utang. Yan ang problemang idinulog sa Sumbungan ng Bayan ng lalaking tinulungan lang naman daw ang kanyang mga kaibigan.
Dismayadong dumulog si Jonel Carvajal sa libreng konsultasyong legal ng Sumbungan ng Bayan nitong Setyembre sa pakikipagtulungan ng Super Radio DCWB Trabaho Negosyo Fair sa lungsod ng Antipolo. Ipinahiram daw niya ang kanyang pangalan sa mag-asawang kaibigan para makabili ng gadget Hulyo ng nakaraang taon na ngayon nagbunga naman ng malaking problema. Kumuha po siya ng gadget, pinangalan po sa akin. Ngayon po, hindi na po siya nakapagbayad po. Ako po ngayon hinahabol ng finance company po na magbayad po ng gadget po na inutang nila. 15,000 piso raw ang halaga ng gadget na inutang na mag-asawa. At matapos ang mahigit isang taon, lumobo na sa 25,000 piso ang utang dahil sa interes. Hindi naman po sila regular sa trabaho. Nakiusap po sa akin kung pwede gamitin yung pangalan ko. Okay naman po yung unang po namin ginamit namin pangalan ko. Pero ngayon po, pangalawa po, hindi na po siya nakabayad. Naiipit na raw si Jonel sa malaking atrasong iniwan sa kanya na mag-asawa. Di na po sila nakakahulog po. Tapos bumunta na po ng ibang bansa po yung babae po. Sabi po maghihintay po na magpadala po yung babae po. Kaso naka 2 months na po, di pa rin po sila nagbibigay. Aming idinulog sa volunteer lawyer ng Sumbungan ng Bayan ang problema. Ayon sa abogado, ang pagpapagamit ng pangalan sa ibang tao ay katumbas na ng pag-ako ng pananagutan o responsibilidad. Inaako mo ang liability ng isang tao para sa kanila. So, maaari mo naman gawin niya yun, ngunit risky. Ang kanyang dapat gawin ay singilin yung nagkautang sa kanya at ganun din doon sa harapin niya yung inako niyang pagkakautang. Maaring kasuhan ang nangutang na mag-asawa, pero damay din daw si Jonel. Small claims or claim for sum of money. Kung ano yung gagawin sa kanya, mag-claim ng civil liability, loan, ganyan, yung kumpanya sa kanya, ganun din siya. Kaya-claim niya rin ng civil yung nagkautang sa kanya. Kahit sino raw sa mag-asawa ang pwedeng habulin ni Jonel. Sila yung mananagot sa parehong liability. So, kahit isa sa kanila ang habulin mo, pwede. Naliwanagan na si Jonel sa dapat niyang gawin. Kahit po stress po, pressure po sa akin. Konti-unti po, babayaran. Huwag kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalian o reklamo, ipaalam ninyo sa Sumbungan ng Bayan. Dahil ang inyong sumbong, asahan ninyong mabibigyan ng aksyon. Sa mga tiwali, kawatan at mapagsamantala dyan, ito ang tandaan ninyo. Hindi namin kayo tatantanan. Ngayong 12 araw na lang bago magpasko at payday Friday pa, naku, perwisyo na naman ang heavy-gut na traffic sa EDSA. Pero ang sabi ng MMDA, baka may ititindi pa yan. Mula sa Mandaluyong City, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol? Mel, gaya nga ng inaasahan, lalo pang tumindi ang traffic ngayong 12 araw na lang bago magpasko. At sabayan pa yan ng Friday payday. Tanghaling tapat pa lang, ganito na katindi ang traffic sa EDSA southbound lane sa bahagi ng Cubao. Halos hindi na umuusad. Yan nga, yung mga pagbabagal na yan, nakikita na natin is the result ng mga dagsaan ng mga kababayan natin going to the malls. Pero maging sa mga dagdag na mabuhay lane, wala na ring galawan. Gaya na lamang sa Tihanar Street na pasado alas 9 pa lang ng umaga, ganito na ka-traffic. Mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan sa Pitwazon going Krami and Green Hills kaninang pasado alas 10 ng umaga. Ngayong hapon, lalo pang tumindi ang traffic. Mabagal ang mga sasakyan sa southbound lane sa bahagi ng Quezon Avenue pasado alas 2 ng hapon na umabot hanggang Cubao. Dahil target naming makarating ng Makati, napa-Waze kami. Pero kahit saan ituro ng Waze, hindi pa rin makaiwas sa traffic. Matindi na rin ang traffic sa northbound lane ngayong hapon. Kaya ang mga motorista may mga diskarte para hindi gaano mabagot sa halos araw-araw na lang daw nilang binubuno. Sounds na lang makinig na lang sa music. Maging ang bus driver na si Mang Nelson may diskarte rin. Minsan tumatayo ako na traffic Kalbaryo lalo ito sa mga commuter na hirap na nga makasakay, naiipit pa sa traffic. Kaya ang ilan sa kanila may baon ng pagkain sa biyahe. Kailangan may baon ka. Anong baon niyo po? Biscuit, minsan tubig. Hindi na yata mawawala yan.
Ayon sa MMDA, inaasahan na raw talaga nilang ganitong sitwasyon pero hindi pa daw ito ang ikangay worst situation. This is not yet the worst of it. Usually talaga yung a week before Christmas, diyan talaga yung dagsaan, not only on the malls, but also sa mga supermarkets. Narayan daw kasi ang mga last-minute shopping sa mga mall, ang mga namimili ng mga pang Noche Buena sa mga grocery at supermarket, at ang kabila ang Christmas party. Idagdag pa daw dito ang mga dadagsa sa mga gimikan. Pero handa naman daw ang MMDA para dito. Nakadeploy ang kanilang mga tao, lalo na sa mga critical area. Mel, asahan pa rin daw ang ganito ka-traffic hanggang weekend, Bago nga pumasok ang Burmas, ayon sa MMDA, pumalo na sa 409,000 ang bilang ng mga sasakyan na dumadaan dito pa lamang yan sa EDSA. At ngayong holiday season, ika nga, ay posibleng pumalo pa raw ito ng 480 hanggang 500,000, lalong-lalo na isang linggo bago magpasko. Kaya naman, ang apela ng MMDA ay pairali ng ating mga motorista, ng mga commuter, lalo na rin ang disiplina sa kalsada. At alam mo, Mel, gasgas na nga ito, pero baon din ng mahaba-habang pasensya. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marusol Abduraman. Napuno ng kasiyahan at kakulitan ang birthday surprise sa The Gift star na si Mikoy Morales. Silipin niyan sa chika ni Nelson Canlas. Parang naghilamos ng cake ang kapuso actor na si Mikoy Morales sa video na ito sa set ng The Gift. Paano nga ba humantong sa ganitong eksena? Nadat na namin si Mikey Quintos na may dalang birthday cake. Papunta kina Alden Richards at Mikoy. Habang papalapit si Mikey, may isinenya si Tisoy. Saka kinantahan ang birthday boy pala na si Mikoy. Happy birthday to you! All smiles si Mikoy at blinow pa ang kanyang birthday cake. What's your wish? Pero maya-maya, nilagyan ni Mikey ng cake sa buka si Mikoy. Siyempre, gumanti ang birthday boy. Hinabol si Alden. Pati na si Joe Berry, hindi nakaligtas. Wala po sa plano yung sampalan ng icing, pero masaya naman. Happy ka? Happy birthday. Happy birthday. Hindi siya typical surprise na happy birthday, tapos back to work. May pasabog siya. Ang kakulitan na yan, patunay raw ng pagmamahal nila sa isa't isa. Biruin mo, birthday mo na, winalang yaka pa. Pero hindi, ganun kasi talaga. Parang tagal na rin namin magkakasama. Well-bonded kami pero at the same time, seryoso kami pagdating sa work and very passionate kami lahat. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Susunod! Kahit nagkasakit, ang pambato natin sa Miss World na si Michelle D. Ready na para sa pageant bukas. Nanalo pa siya sa head-to-head challenge. At ang parada ng mga makukulay na pailaw sa University of the Philippines. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras. Nahuli ang pagsagi at pagkaladkad ng isang truck sa isang kotse sa lalawigan ng Cavite. Ito po yung kuha ng CCTV, makikitang binabaybay ng container truck at kotse ang Aguinaldo Highway sa Dasmariñas, Cavite. Nang bahagyang mapasok ng kotse ang tinatawag na inner lane. Yan mga kapuso, yung kalsada, nasagi ng paparating na truck ang kaliwang bahagi nito at nakaladkad. Maya-maya, bumaba ang driver ng kotse at kinausap ang driver ng container truck. Nakaayos naman ang dalawang driver matapos silang dalhin sa Traffic Investigation Office. Mga kapuso, maging maingat po sa paghahain ng pagkain, lalo na po ngayong kabi-kabila ang mga handaan. Sa Bago Negros Occidental, 46 na bata ang nahilo at sumakit ang tiyan matapos kumain ng handa nilang spaghetti sa Christmas party. Ayon po sa pulisya, posibleng nabilad sa araw ang pagkain habang ibinabiyahe, kaya ito madaling napanis. Hindi naman daw yan sinasadya ng caterer. Nagpaabot na sila ng tulong sa pagpapagamot ng mga apektadong estudyante. Patay ang isang lalaki sa Bulacan dahil sa hinihinalang meningococcemia.
Ayon sa isang opisyal ng Bulacan Provincial Health Office, isang lalaking 54 na taong gulang ang biktima. Isinugod siya sa Gregorio del Pilar District Hospital sa bayan ng Bulacan noong Martes matapos magkaroon ng mga pantal sa mukha, sakit sa tiyan at mahirapan sa paghinga. Inilipat pa sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang lalaki pero namatay rin ito kinabukasan. Nagsasagawa na ng close monitoring ang Provincial Health Office ng Bulacan sa mga taong nakahalubilo ng biktima, partikular na ang kanyang mga kaanak. Bilang bahagi ng protocol, naka-quarantine na ang Gregorio del Pilar District Hospital habang hinihintay ng Provincial Health Office ang resulta ng kumpirmasyon kung meningococemia nga ang ikinamatay ng lalaki. Pinagbabawal na po ang pagpapaputok ng tinatawag na kanyong kawayan sa lungsod ng General Santos. Ang paliwanag po ng pulisyal, delikado ito gaya ng tinatawag na boga o improvised PVC cannon. Nilalagyan din daw kasi ito ng langis o alkohol para pumutok. Bukod sa kanyong kawayan, bawal na rin gumamit ng pailaw o luces sa bahay para hindi mausok. May itinakda naman daw na ikangay community fireworks area ang lokal na pamahalaan para doon magpaputo. At susunod ang parada ng mga makukulay na pailaw sa University of the Philippines. Tutukan yan dito lang sa 24 Oras. Nagliwanag po ang Universidad ng Pilipinas dahil sa makukulay na lantern na ipinarada ng mga estudyante. At nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi. Nagpapatuloy Vicky itong presentasyon ng iba't ibang kolehiyo, opisina at mga organisasyon dito sa UP Diliman para sa taunang UP Lantern Parade. At tulad sa inaasahan ay naging makulay, maingay at malikhain itong kanilang mga presentasyon ngayong taon. Maraming ang kanilang tema ngayong taon ay pumailan lang. Marami rin itong kahulugan para sa Universidad ng Pilipinas kabilang ng pagkamit nila ng iba't ibang accomplishments sa ngayong taon. College of Engineering ang nanalo noong nakarang taon at ngayong taon ay handa rin sila itong idepensa. Karamihan sa mga parol ay may temang ibon. Ang College of Mass Communication sinamahan ng temang sports ang kanilang parol dahil sa katatapos ng Southeast Asian Games. Pero sa gagawing presentasyon sa harap ng mga judges, iasahan pa rin daw ang tradisyonal na temang politikal. Mahigit 50 Vicky ang pumarada ngayong taon, mahigit 30 rito ang siyang maglalaban-laban para sa 50,000 na first prize. Ang College of Fine Arts na Hall of Famer na sa UP Lantern Parade ay kasama pa rin dito sa parada bagamat hindi na sila kasama sa kompetisyon at isa sila sa pinakaabangan ng mga manonood. At yan pa rin ang latest mula dito sa UP Diliman. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Ilang araw bago ang Miss World pageant, nagkasakit ang ating pambatong si Michelle D. Pero hindi raw yan hadlang para ibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa posibleng second Miss World crown ng Pilipinas. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Thank you. Isang tulog na lang. Magkahalo ang emosyon ng kandidata natin sa Miss World 2019 na si Michelle Marquez D. bago sumabak sa Coronation Night sa Excel Arena sa London, United Kingdom bukas. Mahigit 100 naggagandahang kandidata mula sa iba't ibang bansa ang kanyang makakalaban para sa corona sa isang battle of intelligence and beauty with a purpose. I'm both happy, I'm sad because I've gained a really strong connection with a lot of these girls here. But overall, it's just an overwhelming amount of emotions. Pero ayon sa Kapuso actress, inihanda na raw niya ang kanyang sarili na ibigay ang kanyang best para maiuwi ang corona. Nagpapasalamat din siya sa naging suporta ng ating mga kababayan mula nang sumabak siya sa kompetisyon. Hinirang si Michelle bilang isa sa mga winners ng head-to-head challenge ng Patimpalak kung saan inihayag niya ang tungkol sa kanyang advokasya sa autism awareness. I'm gonna bring the best game I have to offer. I have to make sure that my head game is very strong as well because all of us, all of our nations, all of the nations here are showcasing their best.
but I believe that I have a really strong head game. I believe in the country and the support system. I'm going to be raising my flag very, very high. And ultimately, I just hope that the world sees that as well. Challenge para kay Michelle ang preparasyon sa daily competition, tulad ng paghahanda ng kanyang isusuot at makeup. Kasama na rito ang pag-a-adjust niya sa winter sa London. Bahagya nga siyang nagkasakit, pero sa kabutihang palad ay nanumbalik ang kanyang sigla. If the competition was last week, then makaka-apekto siya, but I've recovered nicely. So, kaya naman umabot hanggang bukas. Nasa London na ngayon ang kanyang mommy na si Miss International 1979 Melanie Marquez, kasama ang ilan nilang pamilya at kaibigan. Nakabanding na rin ni Michelle sa London si Miss World 2013 Megan Young. Itinuturing ni Michelle na mahalaga ang naging tip ni Megan para sa kanya. And she was like, Michelle, you are ready. You are full, because you just have to make sure that they see that. Just be your genuine self. Kaninang umaga, nakausap naman ang unang hirit barkada si Michelle, kasama ng reigning Miss World na si Vanessa Ponce de Leon. Mapapanood ang Miss World Coronation Night bukas 10:20 ng gabi dito sa GMA7. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Up next, ang pagbabalik tanaw sa karera ng namayapang kapuso reporter at director na si Cesar Apolinario. Tuloy yung pagtutok dito lang sa 24 Oras. Pumanaw na sa edad na 46 ang batikang reporter, dokumentarista at filmmaker na si Cesar Apolinario. Yan po ay matapos niyang makipaglaban sa lymphoma o cancer of the lymph nodes. Labis pong ikinalulungkot ng buong GMA Network ang pagpanaw ni Cesar. Labis na mimimiss ang award-winning journalist, writer at direktor ng kanyang pamilya, kaibigan at katrabaho, lalo na sa GMA News and Public Affairs at sa film industry, kung saan inilaan niya ang kanyang buhay. Bilang isang tapat na kapuso, ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho bilang news reporter, producer at public affairs host ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa aming lahat. Kaisa po ang GMA Network at kanyang pamilya at pangabahal sa buhay sa pagdarasal sa kanyang pagpanaw. Samahan niyo po kaming balikan ang kwento ng buhay ni Cesar. Gunitain po natin ang kanyang naging kontribusyon sa paghahatid ng serbisyong totoo. Para siyang maze. Mula sa mga maaksyong drug operation, Para underground, pag binuksan, may pasukan pa doon. mga buwis buhay na gyera, Tumagal ng 2 araw ang sagupaan ng 2 puwersa, bagamat walang nasugatan sa tropa ng pamahalaan. Nagdulot naman ito ng isang bangungot sa mga residente dito. malawakang election coverage, Alam mo, ang trending ngayon na problema ay yung vote counting machine. paglangoy sa dagat ng basura, Dahil nga mistulang burak ang tubig sa dumi, hindi nakikita ng mga bata ang kanilang nilalakaran. pati nga session ng mga manginginom. Kali ko talaga ng higit pa sa buhay. Walang kwentong hindi nabibigyan ng buhay Natanong ko ng ang all-around at indignation. batikang GMA News reporter na si Cesar Apolinario. Dito sa lugar na ito, kabi-kabila, makakita ka talaga ng basura. Ang kanyang mga ulat at paraan ng pagkukwento na malapit sa sikmura ng masa, hinugot sa kabataan niyang naging salat din sa yaman. Hindi ganun kaganda yung buhay namin noon. Ang trabaho ng tatay ko, latero. And Latero. Okay. Kami magkakapatid, Ang mama mo? 8. Ang nanay ko sa bahay lang naglalabada. 8? Kaya siguro umabot ng 8 kasi hinabol niya ako. Kasi 7 babae yung kapatid ko. Maaga siyang namulat sa mga realidad ng buhay at natutunan ang mga diskarte sa pagbabanat ng buto. At age of 7, nung grade 1 ako nag-aaral, nagkatrabaho na ako. What did you do? Titinda ng pugo. Umakit ako ng bus para magbenta ng yosi. Nasubukan din niyang maging gasoline boy at pati pagiging OFW sa Bahrain para lang matustusan ang pag-aaral sa kolehiyo. Ang tinapos niyang Communication Arts sa University of Santo Tomas, naging susi sa pagpasok niya sa Kapuso Network bilang cameraman researcher ng Eyewitness. 6 na buwan lang matapos nito, sa harap na siya ng kamera nagtrabaho bilang TV news reporter, ang karerang bumago sa buhay niya.
Bakit po nilalagyan natin ng sabon tsaka ng gas? Sa kanyang eksklusibong ulat na hubad na bawang tungkol sa dugyot na paraan ng pagbabalat sa bawang na itinitinda sa palengke na ginagamitan pala ng gasolina at tinatapakan pa, nagsimulang makilala ang pangalang Cesar Apolinario. Tumatak din ang ulat niya sa Payatas dump site tragedy noong 2000 na naging entry pa sa 2001 Hawaii International Film Festival at Zanzibar International Film Festival sa Africa. Dahil nga sa kanyang dedikasyon sa trabaho, ang dating researcher cameraman, naging dokumentarista na rin sa Eyewitness at maging sa brigada. Anong chismisan niyo? Buhay-buhay po, ganun lang. Buhay nino. Buhay namin. Hanggang sa nagkaroon na rin siya ng sariling show na I Wonder kasama si Susan Enriquez. Yung ginugulat kami lagi ni Susan. Dito, nasubukan niyang maging trainee ng Philippine Marine Corps. Bantay ng monumento ni Jose Rizal at maging PWD naka-wheelchair sa kalsada. Nakakaiyak, nakakapagod. Ang kanyang kahandaang maranasan ng hirap ng mga bida sa kanyang mga kwento, umani ng maraming parangal. Pulis ka lang! Lumikha rin siya ng pangalan sa Pinilakang Tabing. Idinirect niya ang pelikulang Banal na official entry sa 2007 Metro Manila Film Festival, kung saan nanalo siya bilang Best Festival Director. Napakahirap po isipin na makatanggap ng ganitong award na given the limited budget compared to other entries in the MMFF. Sinundan pa ang tagumpay na yan nang idirect din niya ang pelikulang Puntod na pinagbidahan naman ng nooy nagsisimula pa lang sa showbiz na si Barbie Forteza, kasama ang yumaong aktor na si Mark Hill. Digital Movie Director of the Year din siya sa 26th PMPC Star Awards for Movies. You see nothing, you hear nothing, and you say nothing. Hango naman sa kilalang Cebu dancing inmates na buo ang pelikulang Dance of the Steel Bars, kung saan bumida rito si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Sa dinami-rami ng kanyang pinagkakaabalahan, meron pa rin siyang oras para sa hobby na itinuturing niyang stress reliever, ang paghahalaman. Para rin siyang tao. Kailangan niya ng araw, kailangan niya ng dilim. Kailangan may cycle ng yung 24 hours. Kolektor din siya ng mga antigong gamit na ang ilan ay bigay pa ng mga nakasalamuhan niya bilang reporter. Okay, ito, parang there's something special with old things, mga antique like this. Pero lingid sa kaalaman ng marami, sa likod ng kanyang mga papel sa makulay niyang karera, pinakamahalaga para sa kanya ang pagiging mabuting padre de pamilya. Natampok pa nga ang love story nila ng misis niyang si Joy sa Kapuso romance anthology na Wagas. Pero ang kwento ni Cesar, nabahira ng trahedya nang madiagnose siya ng lymphoma ngayong taon lang. Karamdamang pinili niyang harapin ng pribado at may dignidad. Kaninang umaga na maalam na isang anak, kapatid, kaibigan, alagad ng sining at tagapagbalita. 46 na taong gulang si Cesar. Para sa kanyang hindi matatawarang serbisyong totoo na tumatak sa mga manonood na Pilipino, salamat at paalam, Cesar. Kakamiss naman si Cesar. Nasa langit na yun. Ako masaya sa langit Mamimiss ngayon. natin yung mga chicharon na nirarasyon niya dito, kaya napapa-excuse me po. Maraming dalang kwento sa langit. Yung, si Cesar Apolinario. Bye-bye, Cesar. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras. Paalam, Cesar.